Kamusta mga kaibigan? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-interesanteng paksa. Posible kayang maging unang Pilipinong Santo Papa si Cardinal Luis Antonio Tagle. Tara, alamin natin. Kilala natin si Cardinal Tagle bilang isang mabait, mapagkumbaba, at napakatalinong tao. Sa buong mundo, hinahangaan siya dahil sa kanyang malalim na pananampalataya at pagiging malapit sa mga ordinaryong tao. Ngunit, ano nga ba ang mga katangian na hinahanap ng mga kardinal sa isang potensyal na Santo Papa? Marami, pero ilan dito ay ang kanyang debosyon sa Diyos, kakayahan sa pamumuno, at ang pagiging bukas sa iba't ibang kultura. Si Cardinal Tagle, sa kanyang karanasan bilang Arsobispo ng Maynila at kasalukuyang nasa Vatican, ay may malawak na kaalaman sa mga usapin ng simbahan at sa mundo. Ito ay isang malaking bente. Ang kanyang pagiging malapit sa mga mahihirap at naghihirap ay isa pang malaking plus. Ipinapakita niya ang tunay na kahulugan ng Kristyanismo, ang pagmamahal sa kapwa. Pero ano ba ang mga headline? Ang isa ay ang politika sa loob ng Vatican. Maraming bagay ang kailangang isaalang-alang, hindi lang ang kanyang personal na katangian. Ang kanyang pagiging taga-Pilipinas ay maaring maging isang hamon. Ang mga kardinal ay nagmumula sa iba't ibang bansa, at ang pagpili ay maaring maimpluwensyahan ng iba't ibang salik. Ngunit, huwag nating kalimutan ang panalangin at pag-asa. Sa Diyos, lahat ay possible. Tayo ay manalangin para sa ikabubuti ng simbahan. Ang popularidad ni Cardinal Tagle ay hindi matatawaran. Maraming Pilipino at mga Kristiyano sa buong mundo ang naniniwala sa kanyang kakayahan. May mga eksperto na nagsasabi na ang kanyang progresibong pananaw at bukas na pagtanggap sa iba ay malaking bentahe sa panahon ngayon. Ang kanyang husay sa komunikasyon, lalo na sa paggamit ng social media, ay isa pang kalamangan. Nakatutulong ito upang maipaabot ang mensahe ng simbahan sa mas maraming tao. Kahit na hindi pa man siya nakaupo bilang Santo Papa, si Cardinal Tagle ay malaking inspirasyon na sa maraming tao. Ang kanyang karanasan sa Rome ay nagbibigay sa kanya ng malawak na kaalaman sa mga gawaing pangsimbahan. Ang pagpili ng Santo Papa ay hindi lamang tungkol sa personal na katangian. Ito ay tungkol sa paghahanap ng isang pinuno na makapagbibigay ng pag-asa at gabay sa buong mundo. Sa huli, ang magiging Santo Papa ay nasa kamay ng Diyos at ng mga kardinal. Ang kanyang panalangin ay napakahalaga. Tandaan, tayo ay manalangin para sa ikabubuti ng ating simbahan at para sa kinabukasan nito. Si Cardinal Tagle ay isang kandidato na dapat nating isaalang-alang at ipagdasal. Ang kanyang pagiging mapagkumbaba ay isa sa kanyang pinakamalaking katangian. Tayo ay magtiwala sa plano ng Diyos. Sana ay naliwanagan kayo sa ating pag-uusap tungkol kay Cardinal Tagle. Mag-iwan ng komento sa ibaba kung ano ang inyong opinyon. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Sana ay magkaroon tayo ng isang Pilipinong Santo Papa sa hinaharap. Kamusta mga kaibigan? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-interesanteng paksa. Posible kayang maging unang Pilipinong Santo Papa si Cardinal Luis Antonio Tagle. Tara, alamin natin. Kilala natin si Cardinal Tagle bilang isang mabait, mapagkumbaba, at napakatalinong tao. Sa buong mundo, hinahangaan siya dahil sa kanyang malalim na pananampalataya at pagiging malapit sa mga ordinaryong tao. Ngunit, ano nga ba ang mga katangian na hinahanap ng mga kardinal sa isang potensyal na Santo Papa? Marami, pero ilan dito ay ang kanyang debosyon sa Diyos, kakayahan sa pamumuno, at ang pagiging bukas sa iba't ibang kultura. Si Cardinal Tagle, sa kanyang karanasan bilang Arsobispo ng Maynila at kasalukuyang nasa Vatican, ay may malawak na kaalaman sa mga usapin ng simbahan at sa mundo. Ito ay isang malaking bente. Ang kanyang pagiging malapit sa mga mahihirap at naghihirap ay isa pang malaking plus. Ipinapakita niya ang tunay na kahulugan ng Kristyanismo, ang pagmamahal sa kapwa. Pero ano ba ang mga headline? Ang isa ay ang politika sa loob ng Vatican. Maraming bagay ang kailangang isaalang-alang, hindi lang ang kanyang personal na katangian. Ang kanyang pagiging taga-Pilipinas ay maaring maging isang hamon. Ang mga kardinal ay nagmumula sa iba't ibang bansa, at ang pagpili ay maaring maimpluwensyahan ng iba't ibang salik. Ngunit, huwag nating kalimutan ang panalangin at pag-asa. Sa Diyos, lahat ay possible. Tayo ay manalangin para sa ikabubuti ng simbahan. Ang popularidad ni Cardinal Tagle ay hindi matatawaran. Maraming Pilipino at mga Kristiyano sa buong mundo ang naniniwala sa kanyang kakayahan.
May mga eksperto na nagsasabi na ang kanyang progresibong pananaw at bukas na pagtanggap sa iba ay malaking bentahe sa panahon ngayon. Ang kanyang husay sa komunikasyon, lalo na sa paggamit ng social media, ay isa pang kalamangan. Nakatutulong ito upang maipaabot ang mensahe ng simbahan sa mas maraming tao. Kahit na hindi pa man siya nakaupo bilang Santo Papa, si Cardinal Tagle ay malaking inspirasyon na sa maraming tao. Ang kanyang karanasan sa Rome ay nagbibigay sa kanya ng malawak na kaalaman sa mga gawaing pangsimbahan. Ang pagpili ng Santo Papa ay hindi lamang tungkol sa personal na katangian. Ito ay tungkol sa paghahanap ng isang pinuno na makapagbibigay ng pag-asa at gabay sa buong mundo. Sa huli, ang magiging Santo Papa ay nasa kamay ng Diyos at ng mga kardinal. Ang kanyang panalangin ay napakahalaga. Tandaan, tayo ay manalangin para sa ikabubuti ng ating simbahan at para sa kinabukasan nito. Si Cardinal Tagle ay isang kandidato na dapat nating isaalang-alang at ipagdasal. Ang kanyang pagiging mapagkumbaba ay isa sa kanyang pinakamalaking katangian. Tayo ay magtiwala sa plano ng Diyos. Sana ay naliwanagan kayo sa ating pag-uusap tungkol kay Cardinal Tagle. Mag-iwan ng komento sa ibaba kung ano ang inyong opinyon. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Sana ay magkaroon tayo ng isang Pilipinong Santo Papa sa hinaharap.